Ang pag-iibigan na Carmela Winelyn Montales at Asher Philip Saavedra ay sinusubok ng tadhana. Naging matatag sila sa lahat ng pagsubok, ngunit hindi lahat kaya nilang harapin na magkasama. Lalo na kung ang hadlang doon ay mismo mga magulang nila. Magiging forever ba ang pagkasama nila kung mismo ang ina ng lalaking minamahal mo ay inaayawan ka? Magiging masaya ba sila o mawawala na lang bigla ang matagal nilang pagsasama? May bago na naman pong kwentong ating mapapakinggan. Kwentong magbibigay sa atin ng palaisipan sa ating buhay. Bakit ang mayaman para lang sa mayaman? Bakit ang mahirap tanggapin na mahal ka ng isang tao, ngunit may hadlang sa inyong pagmamahalan? Hanggang saan mo kayang tanggapin na mahirap ipaglaban ng isang tao kapag pamilya na mismo nito ang may ayaw sa iyo? Hindi rin maging maganda ang pagkasama ninyo. Bago po ang lahat, narito ang ating unang kabanata. Naniniwala ka ba sa kasabihan na kapag mahal mo ay paglalaban mo? Kapag mahal mong isang tao, kaya mong tiisin lahat kahit nasasaktan ka. Kahit anong pilit na ayawan ka ng mga taong nakapaligid sa kanya, ay hindi mo magagawang sukuan siya. Dahil mahal mo nga siya. Lahat ng di ko'y naakala noon sa pagmamahal ay nararanasan ko. Buong akala ko sa pag-ibig halos pagmamahalan lang, na kapag nagmahal ka masaya at halos walang problema. Kadalasan kasi nung nakikita ko kay mama at papa, nararamdaman ko naman ang pagmamahal sa akin ni Asher. Ang pinagkaiba lang, may mga taong hadlang lang sa amin at minsan may pagsubok na dumarating. Tulad na lang na eksenang narinig ko kanina habang magkausap kami sa video call. Alam kong may tinatago siyang problema sa akin. Kadalasan kasi tahimik siya, palaging may malalim na iniisip at kung minsan natutulala na lang bigla. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko kay Asher. Natitiyak kong may problema siya, ngunit hindi nito gustong ibahagi yon sa akin. Alam ko, nag-aalala lamang siya na baka mag-isip pa ako, ngunit dahil sa narinig ko kanina, tila ba lahat ng katanungan tumatakbo sa isip ko, halos tumigil na. Lahat nabigyan niyo ng sagot, ngunit ang kapalit naman nito ay ang kakaibang kirot sa puso ko. Oh, napano ka po? Pagod ka na ba? Ako na magtutuloy niyang niluluto mo. Umiling ako kay Lola. Hindi ko magawang mangiti dahil narinig kong lahat ng nangyari sa kabilang linya. Maging ang boses ni Rika, lalong-lalo na ang magiging papel nito sa buhay ni Asher. Naguguluhan ako. Marami na namang tanong na pumapasok sa isip ko na para bang patak ng ulan na patuloy lang sa pagbuhos. Sumakit bigla ang ulo ko, kaya tumayo ako. Ngumiti na ako kay Lola na tila ba nababasa na agad ang nasa isip ko. May problema ang apo ko, ayaw lang magsabi. Umiling muli ako. Nakangiti na sa pagkakatong makukumbinsi ko siyang wala. Iniisip ko lang ho si mama at papa. Yun na lamang ang idinahilan ko. Gusto ko sana silang makasama ngayong Pasko. Ang kaso lang, matumal pang benta sa farm. Uuwi tayo bago magbagong taon. Ayokong nalulungkot ang apo ko. Sigurado po ba kayo? Baka napipilitan lamang kayo dahil sa akin. Nangiti si Lola. Sigurado ako, apo. Alam mo namang iiwan din natin tong bahay. Pag nakapagtapos ka na, handa na ako ibenta to. Ibebenta niyo po talaga? Oo. Marami naman kaming alaala ng lolo mo sa photo album. At saka matanda na ako. Alam kong biglang bilang ang araw ko dito sa mundo. Lola naman. Namilog ang mata ko. Bakit po ba ninyo sinasabi yan? Matagal pa kayong mabubuhay. Tandaan po ninyo. Makikita po niyo ang papatayo kong bahay. Bibili ko rin kayo ng makinang Depa-Jack. Para wag na kayong manahig gamit kamay. Alam ko yan. Sinasabi ko lamang kung anong posibleng mangyari. Wag na po natin pag-usapan yan. Paskong Pasko po eh. Tumango si Lola. Nakitito sa akin kahit nakabusangot ako. Bakit niya ba biglang sinabi yon? Iniisip ko lang na iiwan ako ni Lola. Sumasakit na ang dibdib ko. Parang hindi ko kaya. Habang isinasalin ko ang tanghali ang niluto ko, bigla ay may kotseng bumusina sa labas ng bahay. Hindi ako nag-abala na itigil ang aking ginagawa habang si Lola ay nagtatanong kung may bisita ba ako. Sa totoo lang, wala naman akong bisita. Namatay din kasi ang video call namin ni Asher kanina pero habang kausap ito si Rika. Kumirot na naman ang dibdib ko kaya natulala ako sa malaking bowl. Nakatitig sa usok na nagmumula sa sinabawang sinigang na baboy. Tumalikod si Lola upang tingnan ko sino yon. Hindi ko mapigilang maghimutok dahil hindi naman dapat. Hindi ko lang maiwasang magdamdam. Yung babaeng kasi na si Rika, siya yung nagpapasama ng pakiramdam ko. Yun pala, fiancé niya yon.
Paano silang nagkakilala? Matagal na ba silang magkakilala? Pero ang sabi ni Asher bago lang na estudyante iyon at sa kabilang section pa siya bilang business student din. Ang haba naman ng paa nitong batang to. Sakto't manananghalian na kami. Napakurap ako nang marinig ko ang boses ni Lola papasok ng kusina. Ang ibig niyang sabihin, saktong dating ni Asher dahil papakain na kami. Hindi ba sila nag-usap ni Rika? Pinatay niya kasi ang video call kanina eh. Sakto nga ho, hindi pa ako kumain. Nag-iwas ako ng tingin matapos niyang lumapit sa akin. Kinuha ko ang bowl pero hinawakan niya yon. Siya na nagdala sa dining area sa labas. Wala pa rin akong emosyon matapos niya akong balikan sa kusina. Kumuha ako ng plato, kutsara, bago siya talikuran. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Alam ko dapat na makinig muna ako sa sasabihin niya bago ko magdamdam. Siguradong may dahilan naman siya, kaya hindi nito agad sinabi sa akin na nangyari at ang estado nilang dalawa ni Rika. Hindi mo ba nasabi kay Winilyn na darating ka? Hindi ko nilingon si Asher kahit alam kong nakatingin siya sa akin matapos kong maupo sa tabi ni Lola. Pansin ko ang pag-iling niya habang kumukuha ako ng kanin. Gusto ko lang po siyang isorpresa. Tumaas ang sulok ng labi ko dahil gusto ko siyang singhalan. Ang pagkakaalam ko, mamayang gabi pa siya pupunta. At dahil narinig kong pag-uusap nila ng mommy niya at ni Rika na yon, nandito siya. Kayo talagang mga kabataan. Pero itong apo ko hindi naman mahalaga sa kanya kahit anong sorpresa. Kahit wala yun, pahahalagahan ka niya. Alam ko po, kaya nga po mahal kong apo ninyo eh. Kumain ka na. Nakatingin na siya ngayon sa akin dahil sa pagsingit ko. Nais ko naman pigilan tong pagtatampo. Kusa lang na nagiging marahas ang pagsasalita ko sa kanya. Siguro ito ang epekto ng selos, sakit at inseguridad sa sarili. Nakakalungkot lang dahil ang babaeng yon ay siyang gusto ng mommy niya. Hindi na ako magtataka. Maganda naman talaga si Rika. Itsura pa lang mayaman na. Malinis ito at maayos sa sarili. Nasabi rin sa akin ni Asher na matalino siya. Kakain na nga po. Iniiwas ko na lang din ang tingin kahit na nakakainsulto ang ngiti niya. Hindi niya ba nakikita kung paano ako mairita? Hindi ko yata kayang pigilin ng sarili at maging maintindihan sa ngayon. Nasasaktan kasi talaga ako eh. Hindi naging tahimik si Asher habang kumakain kami. Pag may tinatanong si Lola, sinasagot niya iyon na halos ilang kuda ang sinasabi niya. Minsan napakalayo ng sagot nito at talatang pinapagaan lang nitong sitwasyon sa aming dalawa. Tiyak kakausapin ako nito matapos namin kumain. May lulutuin ka pa ba mamaya? Simple lang ang naging pagtango ko habang buhat ng mga plato patungong lababo. Naiwan si Lola sa lamesa dahil kumakain pa ito ng salad na siyang ginawa ko kanina. Kailangan mo ba ng tulong? Tutulong ka ba? Nilapag ko ang hugasin at tinapat iyon sa gripo dahil bala ko nang linisin ang mga ito. Nakita ko pa sa gilid ng aking mata ang ilang beses niyang pagtango sa sinabi ko. Of course, wala din naman akong gagawin. Ako na maghuhugas niyan. Dumistansya ako upang bigyan siya ng daan. Mabilis pa ito sa 4:00 nang kunin niya ang kagamitan sa paghugas at siya na ang gumawa sa trabaho ko sana. Ang kaso lang, pag hindi mo talaga gawain ang pilit na ginagawa mo, papalpak ka sa una, katulad niya. Nabitawan na nito ang baso dahil madulas ang kanyang kamay. Napamura pa iyan nang makitang mabasag iyon sa sahig. Pasensya na, papalitan ko na lang ng bago. Nag-iwas ako ng tingin. Natural, papalitan ng bagong isang bagay kapag nasira. Dahil ang isang bagay na nasira, hindi na iyon may babalik pa. Parang ang layo ng naisip kong bigla dahil sa sinabi niya. Dahil ba ito sa nangyari kanina? Yung baso naman ang papalitan niya. Bakit iba ang nasa isip ko? Nako, bakit ba kasi ang bisita mong siyang pinagugas mo ng plato? Nariyan si Lola dahil narinig nito ang nabasag na baso. Naiinis ako kay Asher. Yon ang nararamdaman ko sa kanya. Dahil hindi niya sinabi ang tungkol sa fiancé nito. Nagpresenta naman, Shala. Ikaw talaga. Sa susunod huwag mo nang gagawin yan. Sandali. Pinigilan nito si Asher dahil balak pa niyang pulutin ang nagkalat na bubog. Napabuntong hininga ako. Lumakad ako papaalis doon upang kumuha ng walis at taspan. Pagbalik ko, nakatingin na sa akin si Asher na hindi halos malaman kung kukunin ba ang walis sa akin upang siya na ang gumawa. Sa huli,
Pinanood na lamang ako nito habang si Lola nang nagpatuloy ng uhugasan niya. Pumaroon na kayo at kumain muna kayo ng minatamis sa mesa. Ako na dito. Tumango si Asher. Dahil wala ako sa kondisyon, hinayaan ko muna na hugasan yung Lola na ako naman madalas ang gumagawa. Nakasunod sa akin si Asher paglabas ko. Hindi ako dumiretso sa lamesa dahil lumabas ako ng bahay. Tinungo ko ang puno sa gilid at doon sumandal. Tahimik lamang si Asher habang nakatingin sa akin. Magsalita ka na. Anas ko nang di nakatingin sa kanya. Diretso ang aking paningin sa daan at kahit mainit ramdam ko pa rin ang panalamig ng tinig ko sa aking salita. I'm sorry if I did not tell you about my problem. Hindi ako nagbigay imik kahit marami pa sana akong gustong sabihin. Nanahimik ako. Pilit kong kinukumbinsi ang sariling kumalma at makinig na muna. I know I'm selfish. Hindi ko sinabi sa'yo at sinarili ko lamang. But it's not that I don't treasure you. Ayoko lang na masaktan ka kaya inilihim ko na muna. Sino pa talaga yung si Rika? Hinarap ko siya. Medyo napaatras siya dahil alam kong malalim ang mga mata ko. Naparanok pa ito bago kagatin ng labi. Rika is my childhood friend. Her mother is my mom's best buddy before. Pero umalis sila nung nag-aaral na sa ibang bansa si Rika. But I did not notice her before. Hindi ko siya kilala. Pero nagpakilala siya sa'yo. Imposibleng hindi mo natatandaan ang pangalan niya. It is that impossible? Totoo namang nakalimutan ko siya dahil wala akong pakialam that time. I am focused with you. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi pa rin gumagana ang pakiramdam ko at mas para pang bumigat lalo. Kung ganun pala, matagal na silang magkakilala. Kaya nang makita niya si Asher, para siyang nagulat. Hey, hindi ko siya gusto. Huwag ka nang magalit. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko yan binawi kahit pa tinaasan ko siya ng kilay. Totoo bang fiancé mo siya? We are not engaged. Ikaw ang fiancé ko. Itinaas nito ang kamay na hawak ko at doon tinuro nito ang singsing na binigay niya na nakalipas sa 3 buwan. Ang sabi niya hanggat suot ko ito, palatandaan iyon na mahal ko siya. Nasa kanya lang ako at walang po pwedeng magmay-ari sa aking iba. Ngunit sa oras na hubarin ko to, nakakahulugan lamang iyon na lahat ng pinagsamahan namin ay tinatapon ko kasabay sa paghubad ng singsing. Hindi po pwedeng iba ang fiancé ko, Winalyn. Ikaw lamang yon. Gusto man siya ni mommy pero ako, ayoko. Kahit bugbugin pa nila ako, sa'yo pa rin naman ako babagsak. Mommy mo ang nagpa siya. Paano ko itakwil ka niya dahil umaayaw ka? Eh di itakwil niya ako. Hindi naman yata tama ang ganun lang. Oo, anak niya ako pero sobra naman yung siya ang mamimili kung sino magiging asawa ko. Hindi naman po pwede yun. Kung ganun, yun ba ang problema mo kaya madalas tulala ka? Ngumuso siya. Ngunit tumango lang din bago magpuntong hininga. Ayoko kasing masaktan ka. Alam ko nagsiselos ka na. Lalo na madalas ko siyang nakakasama dahil kay Guanzon. Pero hanggang doon lang. Ikaw lang ang mahal ko. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa sinabi nito tungkol sa selos. Alam ba niya? Paano nito nalaman na nagsiselos ako kay Rika? Sinong nagsabi nagsiselos ako sa babaeng yon? Umangat ang dalawa niyang kilay. Ako. Kumibot ang labi ko sa sagot nito. Nais kong depensa ng sarili dahil ayaw tanggapin ng sistema ko na talagang nagsiselos nga ako kay Rika. Nakakainis. Hindi ako manhead, Winalyn. Alam ko kung anong nararamdaman ng girlfriend ko. Kaya kahit sinong babaeng lumalapit sa akin, hindi ko pinapansin. Dahil sa'yo lang nakataw ng atensyon ko. Ikaw lang ang maganda, kaya ikaw lang ang tinitingnan ko. Sorry na, huwag mo na akong dabugan. Inirapan mo ko. Lalo ko tuloy naalala kung paano ako nahulog sa'yo. Sinapak kita kaya nahulog ka sa akin, Asher. Sus, iniismanan mo ako. Tinatarayan mo ako na at madalas barahin mo ako sa mga salita ko. Bonus na lang yung sapak. Napailing ako. Umayos ako ng tayo at muli sumandal sa puno. Kung ganon, tinakasan mo na naman ang mommy mo? As usual. Lagi ka na lang bang tatakas? Baka itakwil ka nga nila. Saan ka na lang titira? Eh di sa inyo. Di naman ako palamunin eh. Pwede ako magtrabaho. At saka pa, ang dami kong mayaman na kaibigan. Kahit may Jacob lang makakaraos ako eh. Ayoko pa rin na mangyari yon, Asher. Ayokong ako magiging rason kung bakit malaya-layo ka sa magulang mo. Gusto ko rin na maging maayos ang lahat habang masaya tayo.
Hindi ako magiging masaya kung sa kaisipan ko. Ganon ang nangyayari sa'yo. Napabuntong hininga siya. Lumapit siya sa akin at bigla'y hinila nito ang kamay ko upang yakapin. Napasubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Hinahaplos ito ang buhok ko habang ang isang kamay niya'y nasa likuran ko. Hindi ka naman makikipaghiwalay sa akin, hindi ba? Natigilan ako sa tanong niya. Alam kong mahal ko talaga si Asher at ang sinasabi nitong hiwalay, hindi yon sumagi sa isipan ko. Kung may problema, solusyon lang iniisip ko at hindi katapusan ng relasyon. Kung iniisip mo na makipaghiwalay sa akin, hindi ako papayag. Ayos lang sa akin kung galit sila. Choice nila yon. Bakit hindi nila ako hayaan maging masaya? Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, Asher. Tumugon ako sa yakap niya matapos kong sabihin iyon. Mas lalo lang niyang hinigpitan ang yakap niya nang gawin ko yon. Mabuti naman. Hindi rin naman ako papayag. Itatali kita kapag sinubukan mong umalis. Kung makatakas ka naman, kahit saan ka pumunta, susundin kita. Kaya wala ka rin kawala sa akin. Hindi na nga, di ba? Yes, wag mo nang subukan. Inamoy nito ang buhok ko habang pahigpit ng pahigpit ang yakap niya. Kung hindi lang may dumang motorsiklo, baka hindi pa siya iwalay sa akin. Bakit mo ako tinulak? Kota ka na. Anong kota? May limitasyon palang pagyakap ngayon dahil galit ka? O mismid ako? Hindi na ako galit. Kung hindi na, bakit umiikot pa yung mata mo? Ang dami mong tanong. Pumasok na tayo. Wait, teka lang. Inawakan niya ang kamay ko nang tangkain ko siyang lagpasan. Natigilan ako at muli hinarap siya. Ano na naman ba? Parang tumataba ka. Napakurap ako habang nakatingin siya sa aking katawan. Buoba ang mata niya sa aking hita bago maling umakyat sa dibdib ko. Nag-iwas siya ng tingin bago napakamot sa batok. Habang ako'y namumula, dahil tingin ko nga'y tumaba ako. Hindi naman mataba, sakto lang kung kaya't yung mga bra ko, hindi na kasya sa akin. Parang ang laki din ng pinagbago ko. Hindi na talaga kasya yung mga bra ko kaya bumili ako ng bago. Ano bang problema doon? Why are you using push-up bra? Namilog ang mata ko. Anong sabi mo? Nahampas ko ang braso niya. Sabi nang wag mo akong hahampasin eh. Yung braso ko baka matanggal. Ikaw kasi. What? I'm just asking you. Why are you wearing that? Are you trying to be seductive? Baka yan na lang tingnan ko pag magkasama tayo. Nahampas ko muli ang isang braso niya dahil sa sinabi nito. Wala kasi akong choice kundi bumili ng bago. At yung maliliit na sizes kasi hindi ko kasya. Kaya sumubok ako ng bago. Hindi ko naman expect na maging ganitong kalalabasan niya. I am going to order you another bralette. Wag lang yung mga ganyan. Bakit ba pati ito? Ayoko niyan. Gusto ko yung normal lang sila. Masyadong, matatamaan ka sa akin, Asher. Ano? I just want to say that your boobs is too much attractive. It's full of distraction. I can't explain. Tumalikod na siya matapos sabihin iyon. Napahilamos pa na makita akong pumasok ito sa loob. Wala sa sariling nagbaba ako ng tingin, then I realized that I'm wearing a v-neck shirt. Tangina. Sa bahay, nanatili si Asher buong maghapon. Tinulungan niya kami sa pagluluto, maging sa ilang decoration kahit wala namang bisita. Masayang araw ko dahil kasama ko siya, kahit may iniisip ako tungkol sa relasyon namin. Mas pinili ko pa rin sulitin ang oras na kasama siya kahit alam ko namang hindi ako gusto ng mommy niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa sunod na araw, kung kaya't kahit mabigat ang loob ko dahil sa mga nalaman tungkol sa problema niya, pinakisamahan ko pa rin siya ng maayos. Merry Christmas! Ngumiti ako sa pagbati ni Asyong. Alas 11 pa lang ng gabi, ngunit eto siya't binabati na ako. Gising pa rin kami dahil naghihintay kami ng oras ng Noche Buena. Hindi ito ang unang beses na magkasama ka si Asher sa gabi ng Pasko. Naalala ko pa noon na makasama ko siya habang may relasyon pa kami ni Calix. Yun din ang panahong may gusto na pala siya sa akin at wala na tong nararamdaman pa para kay Trixia. Wala pa namang alas 12. Anas ko habang bahagyang nakatingin. But it's still Christmas. Ano yung mga nilabas mo kanina? Nag-iwas ako ng tingin na mabanggit niya ang tungkol doon. May regalo kasi ako kay Lola at sa kanya. Ito ang unang beses na bibigyan ko siya ng regalo, maging ang magbigay ng material na bagay sa kanya. Sa isang lalaki. Regalo lang. Iwas pa rin ang aking tingin habang sumasagot ako. Hindi ko alam kung ba't ako nahihiya eh, pero nilingon ko rin to upang tingnan ang reaksyon niya. Para sa akin ba yon? Oo.
Naisip ko lang bigyan ka ng regalo dahil Pasko naman. Hindi pa kasi kita nabibigyan. Sus! Bahagyan itong kinurot ang aking pisngi. Kahit wag mo na akong bigyan, masaya na ako. Hindi ko na ibibigay? Ha? Bakit hindi? I thought that gift is for me. Akala ko kasi masaya ka na kahit di ka bigyan. Kung ganon, hindi ko na lang ibibigay sa'yo. Umikot ang mata nito sa sinabi ko. Hindi sa ganon. I am happy with or without gifts. Ang sa akin lang, nag-abala ka pa. Di naman ako naabala eh. Gumamit lang ng online app para orderin yon. Kinagat niya ang labi na para bang nagpipigil ng ngiti. Eto na naman ang side niyang kinikilig na hindi talaga niya mapigilan. What did you order for me? Gusto mo nang makita? Tumango siya. Nakangiti pa rin talaga at maging ang kislap ng mga mata niya ay nakikita ko. Napailing ako. Ang babaw lang talaga ng kaligayahan. Sa totoo lang, I can't decide what gift that I should give him. Asher has a lot of things. I know that even though I bought him a cheap gift tonight, he will be happy. Masaya yan kahit maliit na bagay lang. Dapat lang maging masaya siya dahil nag-search pa ako online kung ano magandang irigalo sa mga lalaki. Kukunin ko lang. Hintayin mo ako. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Nasa sala kami. Tumungo ako sa maliit na Christmas tree at doon kinuha ang isang regalo para kay Asyong. Sakto rin ang paglabas ni Lola at kakabihis lamang nito. Nginitian ko ito bago iabot din ang regalo para sa kanya. Merry Christmas po! Malapad ng ngiti ni Lola sa inabot ko. Simple lamang regalong binigay ko dahil hindi pa naman ako napapadalhan ni Papa ng pera. Nagpadala lang si Tita Raquel kay Lola kung kaya't may nabili kaming pang Noche Buena ngayon. Salamat, Apo. Umupo si Lola sa harapan ni Asher. Doon din ako lumapit sa kanya at tuloy nang inabot ang regalo ko. Sinilip pa niya iyon kahit hindi niya makikita ang nasa loob. Di naman mahirap ang pagkakabalot nito. Nasa kahon pa rin ang regalo at binalutan ko lang siya ng kulay pulang gift wrap. Anong laman ito sa loob? Naupo ako sa tabi niya habang umiling. Secret! Kailangan mo munang buksan. Hindi ko sasabihan dahil gusto kong makita ang reaksyon mo. Ngumuso siya. Grabe ka naman, kinakabahan ako. Baka sing-sing din to, ha? Umirap ako. Daig pang babae ko magpakipot na buksan na regalo. Mabuti pa si Lola na buksan ang kanya. Isa iyong pares ng sandals para sa kanyang pagsimba. Madalas kasing magsimba ang Lola at yung paborito niyang sandals, hindi na napalitan ng bago. Kaya't naisipan kong bilhan siya para may kasalitan na yung sandals niya. Maganda ang kulay na napili mo. Ngumiti ako sa komento ni Lola. Mababasa ang galak sa kanyang mukha at kitang-kita doon na talagang nagugustuhan nito ang binigay ko. Nag-angat siya ng tingin, tumitig kay Asyong. Hindi mo pa mabubuksan iyang sayo. Excited po ako Kinakabahan ako baka himatayin kasi ako dito. Natawa si Lola sa isinagot ni Asher. Kahit kailan isisingit pa talaga niya ang kilig nito. Buksan mo na. Pamimilit ni Lola dahil mukhang nais din niyang makita ang nasa loob nito. Kinagat ni Asher ang pang-ibabang labi. Nagpipigil na naman ng ngiti. Huwag na po. Napabuntong hininga ko. Kung ganon, iuwi mo na lang yan at sa bahay niya na lang buksan. Lumawi ito sa sinabi ko. I'm just kidding. Gusto ko rin itanong kung bakit itong binigay mo sa akin. I am going to open it. Sigurado ka hindi sing-sing to, ha? Buksan mo na lang, Asher. Ang dami mong alam eh. Panira talaga ng moment. Gaya ng sinabi ko, binuksan niya nga iyon na halos nag-iingat siya sa bawat pagkalas ng tape. Hindi man lang sinira yung gift wrap at talaga namang hindi yun napunit nang tuluyan niyang lumabas ang kahon na naglalaman ng regalo. Dahil nakita na nito ang kahon, nalaman niya na kaagad kung anong laman nito sa loob. Isa yung relo, kulay black at puti ang mga numero nito. Halos itim kasi ang kulay ng mga relos ni Asher, kaya naisipan ko, bigyan din siya ng itim dahil baka mas gusto niya ang kulay black. Malaki ang ngiti niya. Bahagya pa nakabukas ang bibig nito nang unti-unti niyang buksan ang kahon. Tumambad nga sa kanya ang relo na in-order ko pa online. Hindi naman yun gaanong mahal. Mas mahal pa nga yung sandals ni Lola kaysa dito sa regalo ko kay Asher. Magkano mo nabili to? Naglapat ng aking labi dahil yun ang unang tanong niya. Itatanong ba niya lahat ng detalye kung magkano at saan ko ito mismo nabili? Kailangan mo bang malaman? It looks like expensive. Baka wala ka ng allowance. Ngumuso ako. Meron pa.
At saka matagal ko nang nabili yan. Hindi ko lang talaga naibigay sa'yo kaya't naisipan ko lang na iregalo sa'yo ngayong Pasko. How about you? Did you have one? Bumili ka ba para sa sarili mo? Bakit mo pa ba itinatanong? Ayaw mo ba dyan sa binigay ko? No, Winnie. Hindi sa ganon. Gustong gusto ko nga ako to eh. Parang ako nakalutang sa ere dahil binigyan mo ako ng regalo. Akala ko makakasama lang kita. Hindi ko ina-expect na may ganito. Yung puso ko. Nagsasaya sa loob pero iniisip kita. Ang mahal yata ng bili mo dito eh. Marami pa naman akong relos. Hindi ako kumibo sa sinabi niya. Alam ko naman na marami siya. Nakita ko ng lahat ng gamit ito sa bahay. Halos kompleto siya pero yun kasi ang top 1 na best gift sa mga lalaki. Sumunod ay sapatos. Ngunit hindi ko alam kung anong size ni Asher kaya ito yung relo na lamang ang siyang pinili ko. But this one, I will surely use this. Baka maging paborito ko to. Di na naman ako makakatulog niyan ngayon. Ginano nito ang buhok ko. Di ko tuloy maiwasang mangiti dahil akala ko hindi niya yung nagustuhan. Pero sinuot niya na agad yon matapos niyang hubarin ang suot nitong relo kanina. Maging yung gift wrap na ginamit kong pambalot, ibinulsa niya pa. Bakit di mo pa itapon yan? Kumunot ang noo niya. Itapon? Bakit ko naman itatapon? Para dito ng regalong binigay mo sa akin. Ilalagay ko to sa malaking libro dun sa kwarto ko. Nangiwi ako. Ang dami mo talagang alam. Ngumisi siya bago tumingin kay Lola na nakamasid lang sa amin. Ito pong apo ninyo masyadong panira ng moment eh. Hindi po ba tama lang na itago ko yon? Tumango si Lola. Kung anong nais mo, yun ang gawin mo. Opo, I am going to treasure everything what she gives me. Kahit papel na yan basta't galing sa kanya, itatago ko. Napailing na nangiti ako. Marami talagang alam ang asyong na to kung paano niyang huhulihin ang pagngiti ng isang babae at sa bawat kilos at salita nito napapangiti ako. Ang nararamdaman ko'y mas lalong nag-iiba. Hindi ko mapigilan ang mas lalong pag-usbong at paglago ng pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. Matapos ng hinihintay naming Noche Buena, nagpaalam na si Lolang magpapahinga na sa kwarto. Di naman ako gaanong kumain dahil halos pagkain lang ay natupag ko habang hinintay ang 12:00. Ngunit dahil pasado 1:00 na, kailangan ng matulog ni Lola. Pinatay ko rin ang ilaw ng Christmas tree dahil itatabi ko na yon sa aking kwarto. Saan mo yun dadalhin? Nilingon ko si Asher na ngayon may dalang baso ng iced tea. Nilapag niya yon sa gilid ng mesa bago tuluyan ko rin ang Christmas tree na dala ko. Maliit lang naman yon, sakto lang siyang pangdekorasyon sa maliit na bahay. Itatabi ko na sana sa kwarto. Why didn't you ask some help? Buhatin mo pa to? Ang bigat kaya? Lumakad siya palagpas sa akin. Dahil palagay naman si Asher sa bahay, nauna pa siyang umakyat sa hagdan. Naiiling akong sinundan siya. Hindi na nito ako hinintay dahil nauna na siyang pumasok sa kwarto ko. Nakita ko nilapag niya yon sa sulok kung saan malapit sa cabinet. Isinara pa nito ang bintana na nakabukas dahil madilim na roon. Kalaunan umupo ito sa kama habang nililibot ang tingin sa kwarto ko. Kumpara sa kwarto mo sa probinsya, mas maliit to. Pero ang cute niya. Naupo rin ako sa kabilang gilid. Magkabilaan kami habang nakatingin sa mga poster sa haligi ng kwarto. May mga emoji kasing nakadikit doon. Sa tapat naman ng kama ko may tulips na sticker. Sa kisame may mga glow-in-the-dark na stars. Talagang inayos ko ang kwartong ito dahil bago ko lumapit dito, napabayaan talaga ni Lola ang paglilinis. Kaya't eto, minahal ko na ang silid at inayusan ng palamuti. I did not like stickers pero ang ganda pala. I am planning to buy some stickers too. Tulungan mo ako ayusin ang kwarto ko ha? Natawa ko. Sige ba? Basta ba lagyan din natin ng stars ang kisame mo? How can we put stars? Masyadong mataas ang kisame ng kwarto. Pwede siguro kahit malapit lang sa kama ko. Napanguso ako. Di pala kagaya ng bahay namin ang tinitirhan nila. Parang mga matataas na taong naroon dahil sa taas ng kisame at siling ng bahay nila. Bumuntong hininga ako. Di nilang nagbigay ng suhestyon pero humirit pa siya na isang beses. Gusto ko rin magpaprint ng mga pictures mo. Ididikit ko yun sa kwarto ko para kahit pagising ko, ikaw ang una kong makikita. Natawa ako. Paano naman ang mommy? Baka ipasunog na lang niyang bigla ang kwarto mo dahil sa pagmumukha ko. Why are you still thinking about that? I will keep my room locked. Ako lang makakapasok doon maging ikaw. Pero hindi naman po pwede yun, hindi ba? Nag-iwas ako ng tingin. Bakit kailangan pati litrato ko? Ilagay pa niya sa kwarto niya. Dami talagang alam. Yun ang gusto ko eh.
Huwag mo na lang kong pigilan, okay? Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Sa ganda mong yan, dapat maging confident ka. Alam kong todo kung ipamukha sa akin ni Asher na maganda ako. Madalas niyang sabihin yon. Hindi niya kailanman pinaparamdam sa akin na hindi ako perpekto. Itinuturing niya akong kakaiba, higit pa sa inaakala ko. Nga pala, yung regalo ko para sa'yo na iwan ko sa bahay. Nilingon ko siya. Interesado ako dahil akala ko wala siyang regalo para sa akin. May regalo ko? Siyempre, bawat espesyal na araw naman binibigyan kita, hindi ba? Wala akong pinalalagpas at kahit anong araw yan, bibigyan talaga kita ng regalo. Kumibot ang labi ko. Bakit parang dinidiinan mo pang sinasabi mo, ha? Alam ko naman na ngayon pa lang kita binigyan, kaya pasensya na. What? Natawa siya. Ayos lang naman sa akin yon, and besides, hindi ako nagpaparinig. Basta mahal mo ako at sa akin ka, yan palang malaking regalo na yung natanggap ko para sa'yo. Hindi ka ba nagbibiro? Tumayo siya. Lumakad to papuntang pwesto ko at umupo siya sa tabi ko. Madalas man ako magbiro pero pagdating sa usapang relasyon, seryoso ko. Kaya wag mo nang isipin pa ang pagbibigay ng regalo para sa akin. Wag mo na akong bigyan. Alam ko mag-asas ang pag-aaral mo. Next month ang graduation, hindi ba? Nakapagbayad ka na ba? Umiling ako. Iniintay ko pa ang padala ni Papa eh. Baka sa sunod na linggo or first week ng January. Ako na magbabayad ng graduation fee mo. Ilang beses akong umiling dahil sa sinabi niya. Ayoko, makapagbabayad naman ako eh. No, I will call your advisor tomorrow. Huwag mo na akong tanggihan. Asher, tumayo siya. Di na ako pinansin. Tumungo na to sa gilid ko sa naroon ang malit kong side table. Pinagmasdan lang niya ang litrato ko nakuha pa noong nag-aaral ako sa probinsya. Kasama ko ang buong pamilya maging si Lolo nung buhay pa siya. Dito ako matutulog. Ani ang tura nang di nakatingin sa akin. Napakurap ako. Hindi ka ba papagalitan ng mommy mo? Baka pumunta siya dito at magalit na naman sa akin. Nilingon niya akong kulot ang noo. I can protect you from mommy. Magalit na siya sa akin, wag lang sa'yo. At saka ayoko umuwi ng bahay. Narandang sila Tita Landa at Rika. Si Rika? Kaya nga umalis ako eh dahil doon sila magpapalipas ng Pasko. Nakausap pa ba si Rika kanina? Natagal na napatitig siya sa akin sa naging tanong ko. Para bang binabalansa nito ang emosyon ko. Kung ayos lang ba sa aking pag-usapan ang tungkol sa magiging fiancé niya sana. Kung ano yung narinig mo kanina, hanggang doon na lang napag-usapan namin. Hindi kami nag-uusap. Naparunok ako. Kahit yun ang sinabi niya, hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko dahil sa kaisipang mas boto pang mommy niya kay Rika at hindi sa akin. Bakit nga palang aga niyang naroon? Umupo ito sa tabi ko. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Madalas siyang pumunta sa bahay pero hindi ko naman siya nilalabasan. Nasa kwarto lang ako. Umaalis din naman siya kaagad kapag wala si mommy. Dahil alam niyang hindi ko siya kakausapin. Ang sabi mo, naging kababata mo to. Parang kami lang ni Calix, ayos lang din naman kung kakausapin mo siya. Kung naiintindihan niyang may karelasyon ka na. Ayoko pa rin. Alam ko yung feeling kapag kinakausap mong iba. Tulad ng pagkakaroon nyo ng conversation ni Calix noon, kahit alam kong tayo na. Ako pa rin yung nag-uusap kayong dalawa. Hindi ko pa rin maiwasang magselos. Kaya yun ang hindi ko gustong maramdaman mo. Dahil alam ko masakit. Hindi ko alam kung ano ba ang isasagot ko rito. Masasabi ko nga na minsan may pagkaisip bata si Asher pero pagdating sa relasyon, tila ba daig pa nitong professional. Kung ganon, hindi mo talaga kakausapin si Rika? Matagal bago siya hindi nakasagot. Nag-iwas siya ng tingin bago niya basahin ang kanyang labi. Kung di naman importante, babalay-balain ko lang siya. Hindi ko rin to kakausapin ng kusa pero hindi naman magiging masama ang pagtrato ko sa kanya. Naging mabuting kaibigan din naman siya sa akin nung bata kami. Lagi niya akong tinutulungan noon. Nakikipaglaro pa siya ng bola sa akin kahit madalas. Gusto niya maglutuan kami. Nililigtas din niya ako sa mga bully noon. Siya ay nagtulak sa akin ng lumaban sa mga nangaapi sa akin kaya ayun, ako na ngayon ang matapang. Nakangiti siya hanggang matapos nito ang kwento niya. Alam ko ang pakiramdam na may nalalakihan kang kababata. Tulad lamang ni Calix. Bata pa lang kami magkasama ng umaga pa lang. Nakabantay na siya sa pintuan namin para sabay kami mag-almusal. Kahit ano pang naranasan ko noon, panigurado. Naranasan din ni Asher yon sa piling ni Rika.
Pero hindi ako nagkaroon ng special na feelings kay Rika. Hindi gaya mo. Nagkagusto ka kay Calix, hindi ba? Bakit ba napasa sa akin? Tumayo ako. Nakaraan na yon. Ang importante ngayon kung ano ang nasa kasalukuyan. Ngumiti siya. Tumatango. Gusto ko lang malaman mo yung side ko. Yung totoong nararamdaman ko kay Rika. She is just an old friend. At yung nangyari sa nakaraan namin, mananatili na lang yun doon. Hindi na yun maibabalik pa kahit bumalik siya. Alam ko, may tiwala ako sa'yo. Kung yun ang sinabi mo, yun ang itatatak ko sa aking isip. Tumaas ang sulok ng labi niya. Para bang hindi siya naniniwala sa sinabi ko? Pero si Calix, hindi mo talaga siya maiwasan, hindi ba? Hindi, Asher. Kung si Rika, childhood friend mo lang. Si Calix mula bata hanggang ngayon, nakasama ko siya. Nung dumating ka, nandiyan na siya. Hindi ko na siya maiiwasan. Para ko na rin siyang pamilya. Yeah, I understand. Hindi na rin naman ako magsiselos kasi sa akin ka na. Girlfriend na kita. Kulang na lang talaga kasal para masabing akin ka ng buo. Sa papel, sa mata ng karamihan, at sa mata ng Diyos. Bakit ba kasal na kaagad? Ang bata pa natin. We're just starting in 20s. Isipin muna natin ang future. Alam ko. Pero para sa akin, sigurado ng future mo. Umirap ako. Hindi ko maiwasang matawa dahil yung kilay niya kasi nagtaas baba na puno ng kalokohan. Ibang klase talaga. Dito ka nga muna. Tinapik nito ang hita niya. Tinaasan ko to ng kilay dahil sa iniuutos niya. Bakit ba? Sinira nito ang bibig at binagsak niya ang kanyang balikat. Kalauna nag-iwas to ng tingin, sabay ng pagbuntong hininga. Ngunit ilang segundo rin ang tumayo siya at bigla na lang hinila ang kamay ko. Pinaupo ako nito sa kandungan niya. Napamaang ako dahil nagmumukha akong bata dahil sa ginawa niya. Ang sabi ko, maupo ka rito para mayakap kita. Nawalan na ako ng imig. Nakatagilid na nakaupo ako sa kanya. Ang mga paa ko'y nakakulong sa dalawang hita nito habang nasa balikat ko na ang ulo niya. Ayoko nang umuwi sa bahay. Mas gugustuhin ko na lang talagang mag-asawa at makasama ka. Yun lang ang naiisip ko. Sa oras na magkaroon ako ng sariling pamilya, tiyak na hindi na ako pakikialaman pa ni Mommy. Marahang naparinok ako. Hindi pa rin solusyon yan sa problema. Asher, siguradong lalo lang magagalit ang mga magulang mo. Pag ginawa natin yun, mas masarap sa pakiramdam na may basbas tayo ng iyong ina. Pero nakakainis talaga eh. Bata pa kasi tayo, natural lang napapakailaman nila ang buhay natin. Malay mo isang araw, maging maayos na rin ang lahat. Humiwalay siya matapos kong sabihin iyon. Seryoso siya. Nakatingin to sa aking mga mata na halos ikalunod ng aking paningin. Hinaplos niya ang pisngi ko, kalaunan, bago nito hinalikan ang noo ko. Thank you, he whispered after that. Pinagdikit niya ang mga noo namin kahit wala ako ibang magawa kundi ang pumikit lamang. Masyado mong naiintindihan ang lahat. Ang lawak ng pangunawa mo. Paano ba magiging katulad mo? Hindi ako sumagot. Ngumiti lamang ako dahil simula noon pa, gano'n na ako. Mas pinipili kong intindihin ang lahat ng bagay kesa nagagalit, kesa humusga at gumawa ng daan para masaktan din sila. Hindi gano'n ang tinuro sa akin ni Mama. Napalaki niya ako na maayos kung kaya't ganito ko. Binalot kami ng katahimikan nang hindi na ako sumagot pa. Humiwalay din ang noo niya kaya't minulat ko ang aking mga mata. Sa lapit ng distansya namin sa isa't isa, halos maduling ako sa pagtitig sa kanya. Patuloy nitong hinahapos ang pisngi ko hanggang hagurin ng daliri niyang aking labi. Bahagyang umawang ang bibig niyang kay pula habang nakatingin doon. Hindi maiaalis ang mata ko, ang titig sa gwapo niyang mukha dahil kakaiba ang nararamdaman ko ngayon. Pinagpala nga ako ng husto dahil meron akong tulad niya. Ang isang tulad ni Asyong, tila biyaya na hindi ko kailanman matatanggihan. Na kahit may problema kami sa relasyon namin ngayon, hindi ko naisip na bumitaw dahil mahal ko nga siya. I love you. Asher's voice was so husky. Kakaiba mapupungay niyang mata ngayon. Everything was different and I liked the way how he touched my face. It's full of gentle care and desire. I love you too, sagot ko. Puno ng sinseridad at pagmamahal. He smiled like a happy man tonight. He slowly moved closer to capture my lips. Marahan ang halik nito na hindi binibitawan ng aking pisngi. I respond to his kiss. I follow the movements of his smooth lips. The smell of him is slowly taking all my sanity.
Wala ako magawa kundi sumunod, kundi tanggapin ang malugod ng halik niya dahil mahal ko nga siya. He put me on the side of the bed while our kisses did not cut. He was really gentle. Yung kilos niya maingat pa sa may kalong na sanggol. Ang haplos niya ay tila bababasagin akong pinahahalagahan niya. Ang halik nagdadala sa akin sa ibang dimensyon. Dama ko ang init ng kanyang palad. Ang labi nito ay mas nagiging bihasana na napagkakapos sa aking hininga. Akala ko hindi ako nito hayang makakuha ng hangin, ngunit humiwalay siya. Hindi nga lang tumigil sa kanyang ginagawa dahil ang labi niya ay binaybay ang aking leeg. Sinara ko ang bibig dahil sa dulot na ginawa niya. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit kakaiba talaga. Nakakuha nito ang sayang itinatago kong kiliti. Para bang alam niya kung saan ang kahinaan ko. Ngunit hanggang doon lang. Matapos niya roon, huminto na rin siya na para bang alam niya kung hanggang kailan siya titigil. Na kung hanggang saan lang limitasyon nito dahil alam ko sa sarili kong malaki ang respeto niya sa akin. Should I control myself next time again? Nakatitig ako habang naroon pa rin siya sa tabi ko. Nangiti siya bago tuluyang maupo. Kinuha ang kumot at pinatong yon sa katawan ko. What's the meaning of being silent? Huh? If you just say yes next time, maybe we can do a lot of things here. Hindi lang yon, marami talaga. Yung siguradong magugustuhan natin. Matapos niyang sabihin na nakakawindang na salitang iyon, tumungo na siya sa pinto. Hinawakan ng doorknob pero lumingon pa sa akin bago siya tuluyang lumabas. Doon ako sa sala matutulog. Matapos ng Paskong lumipas, nagbiyahe kami pauwi ng probinsya ni Lola. Ika-27 ng araw nitong Desyembre. Doon namin sinalubong ang bagong taon. Di ko na pinayagan pang sumama sa amin si Asher dahil nais ko rin namang magkaayos silang dalawang mag-ina. At saka mas mabuting pamilya nitong kasama niya sa bagong taon kaysa kami. Hindi rin namin siya nagpumilit pa. Naintindihan ako nito at nasabi ko rin sa kanya na uuwi rin kami makalipas ng petsa 3 ng Enero. Tulad ng sabi ko, madaling araw pa lang ng umagang yon, lumawas kami ni Lola pa Maynila. Nais ko pa sanang maiwan na lamang si Lola sa probinsya, ngunit hindi siya pumayag. Ang rason nito kung bakit, kakausapin daw niya ang bibili ng bahay. Yun kasi ang napag-usapan namin ni Lola at ni Mama. Matapos ng graduation, magte-take ako ng board exam. Dito pa rin sa Manila. Hihintayin kong resulta at oras na pumasa ko, doon na kami tutungo pabalik ng probinsya. Nasabi ko na rin to kay Asher. Di rin siya tumutol dahil di naman daw kuno malayo ang lugar kung nasan ako. Kayang-kaya daw niyang takbuhin yon gamit ang kotse ng 2 oras lamang. Natatawa ako tuwing yun ang sinasagot niya. Nasabi ko kasi sa kanya, mas gusto kong magturo sa probinsya. Kung saan ako nag-aral noon dahil mahal na mahal kong paaralang iyon. Doon ako halos natuto sa lahat ng aralin at hindi ko kakalimutan kung saan man ako nagmula. Ilang araw bang practice ninyo? Nasa sala kami na magtanong si Lola. 6 na oras ang biyahe namin pauwi dito. 11:00 na makauwi kami at pinag-uusapan namin ang tungkol sa practice ng graduation. Sa katapusan na kasi ang graduation ng buo. Kasabay namin ang ilang kurso at kasama na doon sila Asher. Medyo sabik ako sa araw na yon. Hindi nga lang ako nakapag-ensayo ngayon dahil oras na kaming nakauwi. Tungkol din sa graduation fee namin, sa lahat ng gastos, si Asher na lahat ang sumagot nito. Kahit anumang pigil at sabihin ko, hindi rin naman mananaig ang kagustuhan kong wag na lang niyang bayaran yon. Sa huli, siya rin mismong kumausap sa advisor ko. May 2 linggo po. Yung mga natitirang araw paghahanda na namin yon. Tumango si Lola. Kung ganon, dito na lang ba ang handaan? Nagibit balikat ako. Gusto kasi ni Mama kumain kami sa isang restaurant. Dahil magastos yon, nag-suggestion ako magluto na lang sa bahay. Sumang-ayon si Lola sa sinabi ko. Ngunit dahil nga graduation ko, ay dapat lang daw i-celebrate yon. Kailangan namin kumain sa restaurant. Wala pa akong pagsang-ayon doon kung kaya nagtatanong si Lola ngayon. Si Mama po kasi gusto pa sa labas kumain. Ayos lang naman kung simpleng handaan lang ang meron. Tumango si Lola. Kung saan ka naman komportable apo, ngunit naisip ko rin mas maganda ako sa labas na lang. Maaari tayong mamasyal. Gusto niyo po bang mamasyal? Pwede rin naman, para naman mailibot mo si Lena at Henry dito sa Maynila. Natawa ako. Si Lola talaga, parang kabisado ko naman ng Maynila. Baka maligaw lang tayo eh. Ang nobyo mo bang si Asher, hindi ba daraan dito sa araw na yon? Napaisip at natigilan ako. Hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa araw na yon. Ngunit sigurado naman ako na pupunta siya rito.
Ang kaso lang, graduation niya at malamang isa-celebrate din nilang magpapamilya yon. Di ako nakasagot sa tanong ni Lola. Naisip ko kasi baka makasama na naman niya si Rika. Ngunit dapat lang na wala ako ipangamba dahil nasabi sa akin ni Asher, buo ng desisyon nitong ayawan si Rika. Di ko lang maiwasang isipin si Mrs. Saavedra. Paano ko ba siya makakausap ng maayos kung bawat tingin ko sa kanya iniirapan niya ako? Napabuntong hininga ko. Baka abala po si Asher sa araw na yon. Sabay po ang graduation naming mga business at eduk. Sayang naman pala. Makakasama sana natin siyang mamasyal dahil tiyak kabisado na nito ang syudad.